your servant, 14, 16 years old. Don't fear, man. All the army fled. Imagine na, igsoon, 14 or tingali 16 anyos pa ni siya. Pero niingon nga, iyang gipresentar yang kaugalingon ba, ako ang imong alagad, mao'y mupildi ni ana nga higante. Why did David have such confidence Nganong ing in ana his man, God? nganong ing ana mangyud ka kumpiyansa, nganong ing ana ka kanang masaligon si David sa iyang Dios. And your God wants to put that confidence in you. That same confidence in you. Hallelujah. That you fear no giant Amen. that comes to you. Amen. Ug ang mao nga kumpiyansa igsuon og pagsalig nga sama nga naa kang David, gusto usab ibutang sa Ginoo diha sa imoa nga wala kay kahadlukan nga bisan kinsa o unsang higante. Now look in verse 33. This was the response. No, sa 33, mao ni ila ang tubag. Now this is King Saul. He's the king over all of Israel. No, so kini si Haring Saul ang nagsulti, siya hari ibabaw sa tanang Israel. And this is what we hear every time, many times when we rise up in faith and we declare what our God will do and what our God's able to do. You will hear this voice like King Saul. No, kasagaran igsuon sa diha nga muli kang nagani ka sa imong pagtuo or imo yung barugan kung unsang imong gituuhan, mao gyud ni nga klase nga tingog ang imong madunggan kasagaran. You are not able to go fight against the Philistine. You are only an adolescent and he has been a warrior from his youth. Oh, no? Kasagaran ning ani ang ato ang madunggan nga tingog. Sa diha gani nga muli kang ta sa tong pagtuo kung barugan bitaw nato ang ato ang gusto nga tuuhan, maanadayoy tingog sa kaaway nga You're getting this. no nga You're understanding this. no nga madunggan nimo ba nga kaya day nimo. Batanon pa man ka. Unya ka na imong kontra, dugay na nakigubat, ikaw unsa ra man ka. Diba? They tell you you can't. You say, my God can. No, you can't. No, sa diha bitaw nga moingon ka nga kaya man gyud nimo Lord, gamiton man gyud ko nimo Lord, pero ang mga tao sa imong palibot moingon nga dili lagi nimo kaya. Pero ikaw kabalo ka sa imong kaugalingon, kaya lagi nato ni Lord. Kaya nato Lord, pero nay mga madungog nimo nga tingog ba nga mag-ingon sa imo di nimo kaya. Wa kay nahibaw-an. And if so, that's why the enemy comes out and yells and screams at you and wants to fight with you and challenge you, to challenge your identity because he wants you to believe that you can. No mo na ang rason igsuon ngano nga ang yawa nga halos musagit na gyud siya sa mga tubangan. Gusto niya nga mabungol ka ba, nga maglibog ka ug maghunahuna gyud ka nga kanang magduha-duha na ka nga kinsa gyud ay ko diha sa Ginoo. Kay ngano? Gusto niya nga mapildi ka ug motuo ka sa iyaang tingog. Sa tingog sa yawa. But I read somewhere, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Kung nabasa nato na igsoon nga mahimo nako ang tanan. Ana ako'y kusog sa pagbuhat sa tanang mga butang. I can. Tungod kang Kristo nga naghatag ka nako og I kusog. want you to get used to it saying, I can. No dapat maanad ka igsoon. I can. Nga imong ingnon na imong I kabulig can. mahimo nako. Amen. God said I can. No ang Dios nagingon nga mahimo nako. All things are possible to those who believe. Amen. All things are possible to God. I can. Ang tanang butang posible ni adtong motuog, ang tanan posible diha sa Ginoo. Munang motuo ko nga mahimo nako. If God said you can, you can. Amen. Kay kung ang Dios nagingon igsoon nga mahimo nimo, mahimo gyud na nimo. Kaya nimo. And we're going to learn the secret here. No, makita nato diri kung unsa ang sikreto. Verse 34, and David said to Saul, your servant kept his father's sheep. And when there came a lion or again a bear and took a lamb out of the flock, I went out after it and I smote it and I delivered the lamb out of its mouth. Wow. And when it arose against me, I caught it by the beard and I smote it and I killed it. Hallelujah. No, so giingon po di David nga dili oy ang naakoy training na nag-agi ko pakigubat sa diha nga adunay leon or oso nga gustong mo patay sa mga karnero sa akong amahan. Birahon ra nako den akong kunis-kunison. He already had experience as No, a teenager. So isip mo sa kabatanon ba, dili di ay ignorante si David, kaya naa siya kasinatian. There's a difference we're going to learn. The difference between a full-grown man, King Saul, and a 15-year-old or teenager shepherd boy out in the desert. No, so makita dayon nato kung unsay kalainan sa usa ka hamtong na unta sa pangidaron nga si Haring Saul, unsay iyang kalainan sa batanon nga si David nga teenager pa.
Just hang with me here. No, so pagpabili lang sa mo. We're going to get to the secret No, makita nato sa sikreto ani. of why David was so bold. Kung ano nga si David ingatog yun ka isog. Because, my friends, the Lord wants you to be as bold as a leon. Amen. No, kay akong mga higala, gusto gyud sa Ginoo nga mahimo kang sama ka isog sa leon. Amen? Amen. Verse 36. Your servant killed both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them. He has defied the armies of the living God. Hallelujah. Wow. And we have an enemy that's defying the church of the living God today. No, so karon po igsoon na po tay kaaway nga nanghagit sa mga kasundaluhan, ikaw igsoon, ikaw ning sundalo nga ginahagit ka sa kaaway. And we need to learn to stand up Ug nagkinahanglan igsoon nga makatunta nga mobarug mo and be tingdog bold nga mahimong isog. and push back No, mutuklod gyud. with the Word of God. Makig-away pinaagi sa pulong sa Ginoo. Your Word, the Word of God, is your sword. No, kay ang imong Biblia igsoon, ang pulong sa Dios mao ang imong espada. That Word is your sword. No, kana nga pulong igsoon, mao na ang imong espada. What does Matthew 4:4 say? Unsay giingon sa Mateo 4:4? Ang tawo dili mabuhi We live by every word every word that comes that out comes out. from the mouth of God. Baba. Out of the baba. Ang tawo dili ta mabuhi sa pinaagi Diba? sa panlamang, apan pinaagi sa matag pulong nga mugula gikan sa baba, makaguba ka dadha bas hindi ta kauli. Don't touch it. Oh, It's kind of like the platform back here. Okay. Where were we? 37. O ba? Yeah. David said, the Lord who delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. Hallelujah. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Amen. Na? Praise God. Saul, the coward. No, so, si Haring Saul nga talawan, o natalaw, Okay, you want to go? You want to go get murdered? You want to go get killed? Go ahead. no? You have my blessing. So, ningon Go. si Haring Saul, kinahadlok naman siya, no? Ningon siya kang David, ikaw bahala ka, God. O ganahan ka nga mamatay lakaw. See, Saul was speaking religious speak here. No? So, And the Lord be with you. di ba? So, mura po rin mga pagpanalangin ba, nga napugsan bitaw, nga ang Ginoo maguban nimo bahala ka. The coward is like, yeah, you go, but the Lord be with you. I'll stay here. No? So, ang talawan, nagpanalangin ko nung siya, ningon siya nga ang Ginoo maguban nimo, ako dire nagyud kuha bahala ka. Verse 38, then Saul clothed David with his armor. He put bronze helmet on his head, and he clothed him with a coat of mail. See, Saul, in his wisdom, decided to give David his armor. No, so, si Saul, tungod sa kung unsa lamang ang iyang nahibaluan, sa iyang kaalam, no, kay iyang gisuluban si David sa kanang armadura sa ilaang mga sundalo. He said, here, take my armor. No, so, ningon si Saul nga, suotan ning ako ang armadura. Gamitan niya akong uniform. Instead of the king of the whole nation saying, I'll go, give me my armor. You go, take my armor. No, so, di ba dapat unta ang hari mo mag-una sa pakigubat? No? Pero ang sa gibuhat ni Haring Saul, yang gihubo ang iyang uniforme or ang iyang armadura sa pakigubat, then ingon sa kang Haring David nga, David, ikaw may moadto, ikaw na lang suot ani. Verse 39, and David girded his sword over his armor. Then he tried to go, but could not, for he was not used to it. And David said to Saul, I cannot go with these, for I'm not used to them. And David took him off. No, so si David, iyang gisulayan nga suoton, ang armadura ni Haring Saul, unya kay wa man siya naanad, unya bugat kini ug dako kayo para sa iya. Ningon siya nga wala ko naanad ani, gitangtang niya ang armadura nga gihatag ni Saul. Verse 40, then he took his staff in his hand and chose 5 smooth stones out of the brook, put them in his shepherd's lunch bag,
and the whole kid's skin slung over his shoulder in his pouch, and his sling was in his hand, and he drew near the Philistine. Amen. No, dayon nagdala siya sa iyang sungkod. Dayon nagpili siya 5 ka mga hamis nga bato, gidala po niya ang iyang lambuyog. Now, what you need to know about Saul, King Saul. Yung unsay atong kinahanglan nga mahibaluan, mahitungod kang Haring Saul. King Saul was a type or a shadow in the Old Testament of the church today. No? So kini di si Haring Saul igsuon mao ang anino or murabag hulagway sa simbahan nato karon or sa simbahan karon sa kinatibuk-an. I know some of you are going, what? No, tingali matingala ka nga I know you're teacher, you're going, what? No, tingali gahuna-una mo, ha, unsa daw? What's that man saying? Unsay ginaingon na niya nga ang simbahan karon pareha ni Saul? What do you mean by that? Yeah. But Saul represented the church of the flesh. No, so si Saul nagrepresentar siya sa simbahan sa unod o karnal nga simbahan. Carnal church, carnal Christian. No, simbahan nga karnal, unod nun nga simbahan ba? Giniyahan sa iyang kagalingong mga pagbulutan. If we study out Saul, what happened to Saul? What was his end? No, so kung ato ang tun-an ang kinabuhi ug ang kamatayon ni Saul, unsa may iyang katapusan? So I'm not going to get into all the detail, but Saul rebelled against God, did not follow the commands of God, was disobedient to what God told him to do. And when he was confronted for not obeying God, he blamed it on the people. No, so si Saul, dili na nato hisgutan ng mga detalye, pero si Haring Saul, no, kay siya mo'y hulagway ba sa simbahan o Kristohanon nga kanabitang masinupakon sa Ginoo, dili mo sunod sa mga kabubuton o sa sugo sa Ginoo. Dahil sa diha nga gibadlong o gikumpronta na siya, imbis nga iyang angkono ng iyang mga kasaypanan namahid sa iyang mga sala sa ubang tawo. Iyang gibaso lang ubang tawo. He represented the man of the flesh, the church of the flesh, No, so, the Christian of the flesh. No, mao na nga si Saul usa siya ka representasyon sa hulagway or siya mo'y representasyon sa usa ka simbahan or sa simbahan sa nga naglakaw lamang sa karnalidad o sa pagkaunod nun. How do we know that? No, giunsa man na nato pagkahibalong. He depending on his armor. No, kay si Saul makita nato sa kasaysayan niya nga ang iyang pagsalig naa sa iyang armadura. He was depending on the natural. Nagdepende lamang o nagsalig lamang si Saul sa natural. And he tried to give his natural armor to a supernatural teenager who understood the power of his God. Oh. No, so dahil makita nato mga si Saul sa iyang pagka-natural nga mga panghunahuna or karnal nga panghunahuna kay iyang nagtuo siya ba nga pinaagi sa kusog sa tawo nga nagrepresentar sa iyang armadura, gusto niya nga ipasuot sa usa ka batan-on nga supernatural ang panghunahuna nga nagtuo gayon sa mga imposibleng mga butang. And David, trying to be obedient to the king, took the armor and put it on. Noon niya si David, tungod kay gusto niya may mga masinugtanon sa iyang hari, gisulayan gid pud niya nga suoton. And he immediately said, no, I can't do this. I'm not used to this. He rejected the armor of the flesh. He rejected the protection of the flesh because he said, I'm not used to this. I'm a man of the spirit. Apan diha dayon igsoon nga sa diha nga iyaang nasuot no ang armadura ni Saul ni na sinati dayon nakaamgo dayon si David nga dili gyud ko anad ani wala ako naanad nga magsuot og ani. So nakaingon gyud si David nga wala man gud ko naanad nga magsalig sa akong kaugalingon nga kusog. Does this thing work? There. That keeps flipping over. There. Okay, are you understanding it, son? Are you starting to get this? Nasabtan ba nato igsoon? Yes. David was a worshiper out in the desert. No, so diri si He knew David. his God. No, si David usa ka kanabang magdadayig sa Ginoo nga nakaila gayud sa Ginoo nga iyang gidayig. So God already used me to kill the lion and the bear, and I will kill that giant the same way. Amen. No, so si David sa iyang unang-una nakapatay gani ko uso og leon. Nakaya gani nako nga mopatay og uso nga leon kini pagha nga higante. Now listening, so why was David so confident in his God? No, so ngano man igsuon nga si David
kumpiyansa gyud siya, nagyud siya kumpiyansa, nagyud siya pagsalig ug pagtuo sa iya ang Ginoo. Because he knew his God. Kay nakaila siya kung kinsa ang iyang Ginoo. He had intimate relationship with him. He worshipped him. He spoke with him. They communicated with each other often out in the desert. No, so ang iya ding pagsalig ug ang iyang kumpiyansa sa Ginoo nga motabang sa iyaan naggikan sa iyang pakigsuot, sa iyang relasyon no sa Ginoo. Kay nga naman, naanay kasaysayan si David nga sa mga panahon nga naa siya sa kamingawan ug nagtugway siya sa iyang mga karnero. Nagbantay siya sa iyang mga karnero. Ang kasaysayan ni David kay munay panahon nga diha nga magdahig siya sa Ginoo, magampo siya sa Ginoo, makigsulti siya sa Ginoo, nakigrelasyon gyud siya sa Ginoo. So nakaila siya. David knew how to hear the voice of God. So si David igsoon nakabalo siya unsaon pagkadungog ug pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. And so I'm convinced today the reason that the church is so weak and insignificant and not representing God for who He is because we do not know our God. We do not have intimate relationship with our God. No, ang kumbinsido siya igsoon nga ang rason ngano nga ang simbahan karon ang iglesia sa kinatibukan kitang tanan no sa kinatibukang kalibutan igsoon ang simbahan nganong huyang ta nganong wala tay gahom or daw para sa kalibutan murag religion ra man na sila wala tay epekto sa kalibutan tungod kay wala pagyud ta nakaila sa suod nga pamaagi kung kinsa ning Ginoo nga atong gialagaran. We don't have sufficient prayer life. No tungod kay dili suficiente ang atong kinabuhi nga mainampuon. We're teaching our people what to do and what not to do, but we're forgetting the priority. Seek first the kingdom of God. Hallelujah. And all these things shall be added to you. No ginatudloan nato tong mga katawhan nga kini buhatan ni kini dili ni buhaton pero nalimot nga itudlo pud nato dapat kung unsa or kinsa ang prioridad isip nga Kristohanon nga unahon pagpangita ang Ginoo ug kining tanan igadugang na lamang. Okay, let's look at John 17:3. No lantaw nato diha sa Juan 17:3. Read that with me. And then we'll come back to Samuel. No, then balikan nato ning 1 Samuel 17. John 17:3. When we read that, what's that say there? What is eternal life? No, so unsa daw ang kinabuhing dayon? Sumala ani nga bersikulo. Nga What God says here, what is eternal life? no, so unsa di ay ang buot pasabot sa kinabuhing dayon or sa kinabuhing walay katapusan. To know who? Nga maila si To know Amahan no, to know God, nga mailhan nato ang amahan and to know His Son. mailhan nato ang iyang anak. Eternal life, Igsoon, is to know the Father and to know the Son. Hallelujah. Personally. No, so buot pasabot igsoon, ang buot pasabot diay sa kinabuhing dayon or kinabuhing walay katapusan mao nga mailhan nato sa personal nga level ang amahan ug ang iyang gipadala nga mao si Jesucristo. Do you see that, Igsoon? No, makita ba na nato igsoon? So, what do you think it means if we don't know the Father and the Son? No, so sumala ani nga bersikulo kay ang kinabuhing dayon kay mao man ang pag-ila. No nga personal natong mailhan, personal ha. Dili ka nang nahibaluan lang nato nga mo manilang ingon. Personal gyud nato siyang maila-ila, isip nga mahan og si Jesucristo. So unsa di ay ang dili kinabuhing dayon? What do you think it means if we don't know? No, so kung wala ta nakaila sa personal sa amahan ug kang Jesucristo, sibot pasabot sumala ani nga bersikulo. According to the Scripture. Ha? Correct. We won't have eternal life without knowing the Father and the Son. So buot pasabot wala tay kinabuhing dayon kung wala ta personal nga nakaila, dili igo lang nga personal tang nakadumog mahitungod sa amahan ug sa kang Ginoong Jesucristo. See, so every one of us are invited into this personal, intimate relationship with God. It's not about just going to church. Amen. So buot pasabot igsoon, naatay personal ug suod nga imbitasyon nga makabaton ta og personal ug suod nga pakighigala sa Ginoo. Kay dili di ay igo lang nga hinimba bitaw ko. The power that we need. No, ang gahom nga atong gikinahanglan to overcome the devil, to overcome the world, to overcome the sin nature, the power
comes through intimacy, knowing who your God is. Amen. No ang gahom igsoon nga atong gikinahanglan aron nga madaog nato ang yawa, aron madaog nato ang kalibutan ug ang tentasyon niini, ug ang atong kinaiya nga makasasala para madaog ta. Batok niini igsoon, ang gahom nga atong gikinahanglan magikan lang gyud pinaagi sa ato ang personal ug suod nga pakigigala o suod nga pakigrelasyon sa Ginoo. The confidence, the boldness that David had was because he knew his God. No ang kumpiyansa ug ang kaisog nga naa ni David igsoon kay nagikan gayud sa iyaang personal nga pag-ila sa Ginoo. And you're all invited. I don't know you. I don't know where you're at in your relationship with God. But it doesn't matter if you have a good relationship or a bad relationship. You can have a better relationship. Today you can take a step forward and say, I want to know my God better. Amen. No, so wala man mi kaila sa imo or wa pa mi kabalo kung kumusta ka sa imong pagpangalagad or pakigrelasyon sa Ginoo igsoon. Kung ikaw na kay maayo nga relasyon sa Ginoo, maayo apan kung ikaw pod nakakita or nakabalo ka sa imong kaugalingon nga murag dili pa man gyud okay ang akong relasyon sa Ginoo. Kung ganahan ka igsoon nga makabaton og mas maayo nga pakigrelasyon sa Ginoo, pwede ka moingon karong adlaw nga Lord, ganahan pa gyud ko nga mas mailhan pa ang Ginoo nga akong gialagaran. So why did King Saul and the armies, why were they in fear? No, so pangutana, ngano man nga si Haring Saul ug ang mga sundalo na ganina, nganong nahadlok man sila? Based on what you just learned, No, why were they in fear? Sumala sa inyong nakatunan karon, nganong nangatalaw man sila? Correct. Didn't know their God. No, kay wa sila personal nga nakaila sa ilang Ginoo. Dili sila Knew they suod. couldn't defeat this Goliath with their own strength. Dili nila kaya, nakabalo sila nga dili nila kaya buntugon kini nga Goliath. Pinaagi lang silang kagalingon nga kusog. See, David, he didn't have reliance on himself. He didn't have reliance on armor. No, so si David, ang iyang kalainan igsoon, kay ang iyang pagsalig, wala sa iyang armadura, wala sa iyang kagalingon, wala sa nagingon nga, kaya na ko ni. Nga naman, kaya ako na good ni, wala. He had no reliance on himself or how good he was or on his flesh or his ability. No, wala nagsalig si David igsoon sa iyang katakos o sa iyang abilidad. Wala siya nagingon nga dinihugan man ko kaya nako ni kabalo ko ani. No, wala sa diha nagsalig. His reliance was on his God. He knew his God. No, ang iyang pagsalig, ang iyang kumpiyansa, ang iyang pagtuo nagikan diha gyud sa iyang Ginoo. Kay kaila siya sa iyang Ginoo. Now listen to what he says. No, paminawa unsay giingon sa Ginoo dire. He chooses 5 stones. Verse 42. 42. Well, verse 41. The Philistine came on and drew near to David, the man who bore the shield going before him. And when the Philistine looked around and saw David, he scorned and despised him, for he was but an adolescent with a healthy reddish color and a fair face. No, pulag aping. He was insulted. No, so gi-insulto si David. Can you imagine? Can you picture this igsoon? No, mahulagway ba nimo igsoon unsay nahitabo? Gitamay siya, gibugal-bugalan si David. Bata pa man ka. Ulang-ulang pa kagaping. Verse 43, and the Philistine said to David, am I a dog that you should come to me with sticks? And the Philistine cursed David by his God. No? Hallelujah. Gitunglo pa si David. And look at the response of David, an adolescent, a youth, a teenager. Hallelujah. Nya lantawa igsoon unsay tubag ni David bisan siya usa pa kabatan-on. And the Philistine said in verse 44 to David, come to me and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Verse 45, and then said David to the Philistine, you come to me with the sword and the spear and the javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the ranks of Israel, whom you have defied. Hallelujah. No, so ang tubag ni David sa Filistihanon nga si Goliath. Niana siya nga, ikaw, niduol ka nako, nagihagit ko nimo pinaagi sa imong bangkaw, pinaagi sa imong espada. Apan ako makigbisog, makigaway kanimo pinaagi sa pangalan sa Dios sa tanang mga panon. Ang Dios sa tanan nga mga kasundaluhan sa Israel nga imo ang gibugal-bugalan.
It's like David was saying, that's the best you got? No, so, nitubag po si David. Ningon si David ba nga, mo na to? Ato lang? Fleshy weapons, man-made weapons, No, natural weapons, that's the best you got? So gihagit ni David, ang Filistihano na siya nga, kanang imo ang mga armadura, kanang imo gigamit nga mga hinagiban, tawhanon man ang imo mga armas. Muna na pinakamaayo nimo. Verse 46. David continued, this day the Lord will deliver you into my hand, Hallelujah. and I will smite you and cut off your head. I will give your corpses of the army of the Philistines this day to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there's a God in the Philippines. Amen. Hallelujah. Woo. Hallelujah. God wants to do great work. He wants to show His glory, and He's going to show His glory in this nation through you. Amen. Through you. Amen. No dako kayo ang pagabuhaton sa Ginoo igsoon. Gusto niya nga ibukbok ang iyang himaya pinagi sa dako nga pagpamuhat diri sa tong nasod. Apan ang iyang mga panggamiton igsoon ikaw. Pinaagi nimo. Ikaw ang iyang gamiton para niining himaya. David was not afraid of the threats. No, so si David igsoon wala siya nahadlok sa mga hulga. He didn't back down. No, wala siya miatras. And the enemy will come to you with his threats. No, so ang yawa igsoon, bisitawon pug kaana pinagi sa iyang mga hulga. To try to put doubt and fear in you so you'll back down. Para nga tagahan kag mga pagduha-duha o kahadlok, para nga muundang ka. But when the enemy comes to you with his threat, you come to him with the word of God. Amen. No, so sa diha ganing atakihon ka sa yawa igsoon, pinagi sa iyang mga hulga, mga pagpamakak sa imong panguna-una, balusi siya pinagi sa pulong sa Ginoo. In Luke chapter 4, when Satan was trying to deceive Jesus, No, diha gani sa Lucas kapitulo 4, sa diha nga si Satanas misulay sa paglinla kang Jesus. he was challenging Jesus, the Son of God. No, iyang ginahagit si Jesus, ang anak sa Dios. He was questioning. So this is what the enemy will do. Oh, you're the Son of God? Diba? I want you to prove it to me. Oh, you're a Christian? Prove it. Prove it Diba? to me. Di ba pareha sa tentasyon ni Jesus ba? You? No nga ang yawa magkanang iyakang hagiton, iyakang pangutanon nga. Daw bi Kristohanon jud ka, daw bi mamatudi daw bi. You're the Son of God? If you're the Son of God, show me. No? Ginahagita sa yawa ba? Sige ta niya bugal-bugalan, Kristohanon daw siya. Turn these stones Sige daw. to bread. Pamatudi daw bi, himuha daw ang paning bato. Turn these stones to bread if you're the Son of God. No, gitintal po si Jesus. Himuha. Trying to get Jesus to take the bait of Satan. No, so ginasulayan gyud sa yawa nga si ibisan gani si Jesus gusto sa yawa ba nga mukaon sa paon. But how did Jesus respond? Pero unsa may tubag ni Jesus? It is written. Di ba? Kanunay gyud niya ginaingon ni It Jesus. is written. Nahisulat na. It is written, man shall not live by bread alone. No, nasulat na nga ang tao dili lamang mabuhi pinagi sa pan. Di ba? Amen. He didn't say it there, but he said it in Matthew 4:4. But by every word that proceeds out of the mouth of God. That's what we live by, igsoon. Amen. No diha ta mabuhi igsoon pinagi sa matag pulong nga mugula gikan sa baba sa Dios. Are you understanding? Nasabtan ba nato igsoon? Look at verse 47, 1 Samuel Walang tawa diha 17:47. sa 47 unang Samuel. Wow. We're going to have communion? Wow, I love it. Nice. You're going to get more than communion. Amen. Come on. Hallelujah. No, God's going to move here. no mamuhat ang Ginoo diri igsoon. Hallelujah. God's going to move here. Amen. Amen. Come on. We need Him. Amen. Nagkinahanglan ta niya igsoon. I love this.
Now listen to this. Look at verse 47. Come on. This is the word of God. And all this assembly shall know that the Lord saves, Hallelujah. not with the sword or a spear. For the battle of the Lord is, what's that say? The battle is the Lord's, and He will give it into your hands. Hallelujah. He will give you into our hands. Amen. Thank you, He Lord. will give you, devil, He will give you into our hands. Amen. No, so pwede Diba? pwede din ingno ng yawa igsoon Satanas. Mabuntog ka, ihatag ka sa Ginoo sa mga kamot pasabot, mapildi ka namo. So we can't defeat Satan with intelligence, Correct. with human intelligence. No, dili na to mapildi ang yawa igsoon ug ang iyang mga buhat pinagi sa tong tawhanon mga panguna-una. That sounded sort of like wood when I did that. Huh? Kahoy. Bitaw no, murag kahoy ra man gyud atong kahibalo. Can't defeat Satan with man-made wisdom. No, dili na to mapildi ang yawa igsoon pinagi lang sa tawhanon nga kaalam. We need the wisdom of the Lord, and He's given it to you. Kinahanglan ta sa kaalam sa Ginoo, gihatag na sa Ginoo sa imo. Do you understand, Igsoon? When you have Jesus Christ living in you, you have the fullness of God. You have everything that He is. Hallelujah. It is yours already within you. Amen. Kabalo ba ka igsoon niya sa diha nga gidawat nimo si Jesucristo. Naa nimo ang kinatibukan sa Ginoo sa imong kinasuluran. Meaning, naa na nimo tanan nga imong gikinahanglan sa imong sulod. Nagpuyo sulod sa imo. It means, Igsoon, you're lacking nothing. Buot pasabot, wa na'y magkulang diha sa imo. In reality, in spiritual reality, you're lacking nothing. No, sa espirituhanong realidad igsoon, wala na'y kulang sa imo. We just have to learn. We just have to come to the understanding. We just have to have the revelation. Nung kinahanglan lang nato makatunan ba, kinahanglan lang nato masabtan, kinahanglan lang nato makadawat og pagpadayag. That makes us aware already that the fullness of God is within us. Aron nga The makaingon kingdom ta, of God is within us. aron nga makaingon ta nga nasinati gyud ug masinati gyud nato nga ang kahingpitan sa Dios nagpuyo di sa atoa. Ang giharian sa Ginoo naa sulod sa atoa. And as we become more aware and fully aware of who lives inside of us, all of a sudden the boldness of the Lord rises up in us. Hallelujah. And there is no devil or no demon or no sickness or no disease that can stand before us. Hallelujah. Kung sa diha igsoon nga kita mas masinati nato ug makabalog gyud ta kung kinsa ang nagpuyo sulod sa ato ay igsoon, dili kadali maparog sa bisan unsang sakit, balatian, mga pagtintal, ug bisan unsang pagkuso-kuso. Kay nakaila ka kinsay nagpuyo sulod sa imo. And through intimacy with God, we become men and women of the Spirit. Amen. Ug pinaagi sa tong suod nga pakikigala sa Ginoo igsoon, mahimo ta mga alagad sa Dios diha sa espiritu. In verse 48, when the Philistine came forward to meet David, look what David did. David ran quickly toward the battle lines to meet the Philistines. He did not stand in one place. He did not retreat. He ran head on straight at his enemy. Hallelujah. No, so wala nagpabilin si David igsoon nga nagtindog lang sa pakigubat. Wala siya ni atras apan iyang gitagbo, nidagan siya padulong sa iyang kontra. He knew who he was. He knew who his God May nga na was. siya kaisog igsoon. Kaya nga naman, nakaila siya kinsa siya, ug nakaila po siya kinsa iyang gialagaran niya Dios. Verse 49. David put his hand into his bag. He took out a stone and slung it, and it struck the Philistine, sinking into his forehead, and he fell on his face Hallelujah. to the earth. Wow. Amen. Fell on his face. Kung imagine ra gud igsoon, batanon, gamit niya lambuyog ug bato lang, One stone. naagtang ug naumod ang higante sa yuta. Wow. One stone. Isa ra ka bato. If David brought down the Goliath with one stone, why did he choose 5 stones? No, so imagine na igsoon kung si David kaya di ay nga mapildi, si Goliath pinaagi sa usa ka bato. Nganong gikinahanglan man nga mupunit siya 5 ka bato? Because Goliath had 4 other brothers. Kan si Goliath napay 4 ka mga igsoon nga nga lubnganan pod, nga lubungan pa, nga kinahanglan paglubong sa bato.
He wasn't going to just stop there. No, so dili ang panglantaw ni David ba? Pati yung Gulayat, apilo na ko imo mga igsuon. Manimalos pa lang. Verse 50. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and struck down the Philistine and slew him, but no sword was in David's hand. Hallelujah. No, so napildi ni David si Gulayat, pero wa siya gigamit nga espada. Because our Hallelujah. sword is the word of the Lord, the Amen. word of God. Amen. You know that. Kaya ang imong espada igsoon mao You ang teach pulong it. sa Dios. Diba? Amen. Are you a teacher? You love to teach, don't you? Yeah. Amen. We need teachers. Amen. No, nagkinahanglan Teachers of the word. Nagkinahanglan Lovers of the word. nagkinahanglan tag mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo, mga nahigugma sa pulong sa Ginoo. He didn't have human sword in his hand. No, so walay tawhanon nga espada si David sa He had the iyang living word of God in his Apan, kasing. ang buhi nga pulong sa Dios nagpuyo sa iyang kasing-kasing. Diba? Amen. Are you following? Ang sunod pa mo? Come on. If this doesn't get you excited, your wood's all wet. No, so kung wala ka na excited ani igsoon, basa ang imong kahoy. Nothing worse than wet wood. No? Maot Hard kayo. to catch wet wood on fire. Oh, no, kay di ka magkalayo kung basa ang kahoy. No, asura gyud na tanan. Verse 51, so he ran and stood over the Philistine, took his sword, took the giant's sword. No, so nidagan si David padulong sa Filistihano no gigamit ni David ang espada sa He higante. drew it out of his sheath and killed him and cut off his head with it. What did he tell him? What did he prophesy to him a few verses back? Noon sa gipropesiya ni David sa kang Filistihanon, I'm going to cut off your... See, remember, Goliath was threatening him. I'm going to feed your carcass to the fowls of the air. David's like, no, I'm going to feed your carcass to the fowls of the air. Not only your carcass, but all of the Philistine army. And I'm going to cut off your head. di ba nang hulga ang si Gulayat, ana siya nga ikaw bataa kay pakaon gyud ta ka. Ang imong patayng lawas si pakaon ako sa mga mananap ug sa mga langgam. Pero unsay tubag ni David ana siya dili. Ako'y mo patay nimo ug ang imong patayng lawas ako ipakaon sa tanang mga mananap ug sa tanang langgam. Dili lang imo apel ang imong mga kasundaluhan then punggutan pa gyud ta kagulo. And when the Philistines saw that their mighty champion was dead, they fled. Hallelujah. Dagon, pas, pas. Nung sa diha, nga ang mga Filistihano nakakita, nga ang ilang hero, ang ilang bayani, ang ilang kampyonato, ang ilang pambato, namatay na, natalaw silang tanan og nanagan palayo. One shepherd boy, one teenager that knew his God defeated the whole army. Hallelujah! No, imagine na usa ka teenager, usa ka batanon, usa ka magbalantay sa iyang mga karnero, nakapildi og higante, ug sa tibuok nga kasundaluhan sa And higante. I'm telling you, Ikson, I'm telling you the truth that God is looking for an army of God, Sasundalo, that will rise up today to defeat the armies of Hallelujah. darkness today. No, ang Ginoo igsoon nangita og mga kasundaluhan nga mopildi sa kasundaluhan sa kangitngit. Looking for leaders. No, nangita ang Ginoo og mga pangulo. Look what happened next. No, lantawa unsay nahitabo sunod. All of a sudden, the armies of Saul, they became No? brave. Hallelujah. No, nabuhayan ng loob sila. Nabuhi ang mga dugo. Nabuhi ang dugo sa mga sundalo ni Saul. Oh, the giant's dead. Now we're kuskang kayo. Nadasig ang mga natalaw ng mga Israelita. Nakita man nila nga, wow, napildi na sa Gulayat. Isog na miron. Verse 52, and the men of Israel and Judah rose with a shout and pursued the Philistines as far as Gath and the gates of Ekron. So the wounded Philistines fell along the way from Sha'araim as far as Gath and Ekron. Hallelujah. Verse 53, the Israelites returned from their pursuit of the Philistines and plundered their tents. Hallelujah. And David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem.
Kuyawa. But he put his armor in his tent. Mm. Verse 55, and when Saul saw David go out against the Philistine, he said to Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this? Whose son is this youth? Mm. Nung He nangutana, got noticed. nakabantay si Haring Saul kang David. So nangutana siya kang Abner, kinsa may papa aning bataa? Kinsa maning anak? Then David got the reward. Nung dahil nakuha ni David ang iyang ganti. The king said he would get whoever kills that Philistine. He never had to pay any more taxes. Napakaninduta, wa na siya buhis. And not only that, he got the king's daughter, No, dayon nakuha, bataa pa po kayo niya naminyo, no? which turned out to not be a good thing. Bitaw. No, dili maayong butang. Kung imong basahon ang nahitabo sa unahan, no, dili maayong butang ang nadawat ni David kay bata pa niya naminyo. Yatag man siya ang anak nga babae ni Saul. Andam na mo? Andam na mo? Let's go!